The path to progress in the Bangsamoro has been an arduous one, as the protracted conflict in the region hindered peace and economic stability. With the signing of the peace agreement between the government of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front, or MILF, economic development is an important building block towards camp transformation. In the provinces of Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Norte, and Lanao del Sur, farming is the main source of livelihood, with rice and corn as main crops. But support to agricultural productivity were lacking, which translates to low incomes. Noong unang panahon, itong mga farmers ay talagang maararo yung mga kanilang mga lupa dahil sa kalabo ang ginagamit. Minsan kung araruhin mo yung 1 hektar sa Carabao, mga 5 araw siguro. Tapos may gastos ka pa. Nung hindi pa kami nabigyan ng chance na magkaroon ng rice harvester, sa time na mag-harvest kami sa palay namin, nahihirapan kami, sir. Kasi may time na sabay-sabay yung harvesting time. Tapos yung iba, nasobrahan na ng hinog yung palay, wala kaming makuha na harvester. Kung manual lang trabaho ng mga magsasaka natin, mahirapan sila dyan isang hektarya, aabutin pa na kami sa 3 araw, 4 na araw. Makikita po natin dati yung daan po dito sa amin from Barangay Datalpandan to market is napakahirap po kasi wala po tayong concrete na kalsada, which is rough road po, na ang pwede lang pong dumaan is yung Carabao na may kariton. With support from the European Union and United Nations Development Program's Proactive Project to Agricultural Productivity, farmers' organizations and cooperatives have started to carve the path towards sustainable livelihood. With the provision of farm tractors with implements and rice harvesters, uplifting their incomes and overall economic well-being. Ngayon, ang ginagamit namin ay tractor, ay 1 hektar ay matapos ng 2 hours na lang. Yung trabaho namin sa aming mga sakahan, madali na ang proseso, sir. Napakalaking tulong po ito sa organisasyon po namin and also sa mga community dito. Pag pinapalabas po yung produkto nila, is yan po yung nagagamit natin kasi may kasama pong kariton yung tractor po na doon po natin sinasakay yung mga produkto nila para dalahin sa market. Masasabi kong malaki ang benefits naming mga membro at saka sa community. Naplano namin na magpatayo kami ng kooperatiba para yung mga kabataan na doon sila mapunta sa amin at maingganyo sila sa paghanap buhay po. Income generated from the rental of farm tractors have led farmer cooperatives to diversify and increase their income streams. Some have established other businesses like printing services, rice trading, and installation of corn shellers. Kalaking tulong ang traktor na nagaling sa UMDP Proactive. Sa loob ng 2 taon o mahigit konti ay nakaipon kami ng 200,000 plus. Yan ay gagamitin namin sa pagnegosyo ng bigas kasi gusto namin magkaroon tayo ng malaking dealer ng rice. Yung nakuha namin ng pera sa traktor ay itong bahay na nabili namin at saka nakabili kami ng itong seller corn. Yung income namin ay tumaas na yun. Tumaas na. Yung last auditing namin, sobra 300,000 net total namin yun. Nung medyo nakaipon-ipon na pag-usapan ng team, ng lahat na baka pwede kami magbili ng panghila. Tapos yun nakaya na nung budget, nakabili na kami, sir. An important component of proactive support to livelihood and community development is providing cooperatives with support in agricultural activities, putting emphasis on climate-smart agriculture. The women-led initiative in Camp Abubakar is a prime example of this. So mula nang binigay sa amin itong project na to, bawat isa sa aming member ay mayroon ng sari-sariling garden. So yung una, kumita kami ng nasa 40 plus kasi nabenta namin una 18 plus, tapos ni-roll namin. Bumibili sa aming mga gulay is yung mga kalapit, yung dito lang sa barangay, sir. Kulang pa nga yung gulay namin. And then pag minsan na hindi mabenta, so ginagawa ako sa Facebook. Gaya ngayon na sa ORG compound, sa Ramadan Fair doon. So may display kami doon.
So this project actually started when MSU Maguindanao was tapped by the OPA Pro Joint Task Force on Camps Transformation. So they bridged us with the UNDP Proactive in an effort to address the agricultural productivity, to increase agricultural productivity in the areas, specifically sa Camp Abu Bakar. We at the College of Agriculture have innovations in promoting especially organic vegetable production. We deemed it necessary to transfer also that technology to the communities. Una kong pasasalamatan yung Allah dahil binigyan kami ng ganitong proyekto. Talagang nagpasalamat po kami kasi talagang malaking tulong sa amin ito. Sa EU, sa UNDP, saka sa Proactive. Nagpapasalamat kami ng malaki kasi nabigyan kami. Isa yung organization namin na nabigyan ng chance na mabigyan ng rice harvester, na kung saan napakalaking tulong po sa aming mga farmers at saka sa community. MSU Maguindanao is really grateful to support also and the partnership with the EU UNDP because it really brought us closer to the community. Si EU at saka si UNDP at hindi namin po ito makakalimutan po sa inyo. Buong buhay namin po. Maraming salamat po sa inyo.